Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan rito ang top council ni Ripple kung saan ay nag-celebrate po siya dahil sa malaking panalo ng Ripple Company. At ayan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan mga crypto, ang Ripple ay isa po itong kilalang blockchain company at nagkaroon ng malaking tagumpay kamakailan lamang. Ang kanilang Chief Legal Counsel na si Ginoong Stuart Alderoty ay nagdiwang dahil po sa pagkakakuha ng in-principle approval ng Financial Services License mula sa Dubai Financial Services Authority or DFSA. Ang lisensyang ito ay magbibigay daan sa kay Ripple na palawakin ang kanilang serbisyo mula sa Dubai International Financial Center or DIFC at maglunsad or mag-launch ng cross-border payment services tulad po ng Ripple Payments Direct or RPD sa United Arab Emirates or UAE. Ano nga ba ang Ripple? Para po sa mga hindi nakakaalam. Ang Ripple ay isa po itong blockchain-based payment protocol na naglalayong gawing mas mabilis at mas mura ang cross-border transactions. Ang kanilang native cryptocurrency ay ang XRP at ginagamit ito upang mapadali ang mga transaction sa kanilang network. Ngayon ay bakit mahalaga ang lisensyang ito? Ang pagkuha ng lisensya mula sa DFSA ay isa po itong malaking hakbang para kay Ripple. Ang DFSA ay isang independent regulator ng financial services sa Dubai. Ang pagkakaroon ng lisensya mula sa kanila ay nangangahulugang kinikilala at pinagkakatiwalaan ng Dubai ang Ripple bilang isang regulated firm. Ito ay magbibigay daan kay Ripple na mag-operate ng legal at magbigay ng kanilang serbisyo sa UAE. Ngayon ay ano ang Ripple Payments Direct or RPD? Ang Ripple Payments Direct or RPD ay isang serbisyo na magpapadali ng cross-border payments. Sa pamamagitan ng RPD, ang mga negosyo at individual ay padala ng pera sa iba't ibang bansa ng mas mabilis at mas mura kumpara sa tradisyonal na banking system. Ngayon si Ginoong Stuart Alderoty, ang Chief Legal Counsel ng Ripple, ay nagbigay po ng kanyang komento tungkol sa milestone na ito. Ayon sa kanya, ang pagkakakuha ng lisensya ay isang patunay na patuloy na pakikipag-ugnayan ng Ripple sa mga global regulators. Sa kasalukuyan, ang Ripple ay may higit na 55 na license mula sa iba't ibang bansa kung saan ay nagpapakita ng kanilang commitment sa pagsunod sa mga regulasyon. Ngayon, ang Middle East ay isang mahalagang rehiyon para kay Ripple. Noong taong 2020 ay itinatag nila ang kanilang regional headquarters sa Dubai. Bukod dito ay nakipag-partner din sila sa DIFC Innovation Hub bilang bahagi ng kanilang Global 1 Billion XRP Fund Program. Ang partnership na ito ay naglalayong palakasin ang blockchain at digital asset innovation sa UAE sa pamamagitan ng pagkonekta ng mga emerging developers sa DIFC's Extensive Innovation Network kung saan ay kinabibilangan ng higit sa 1,000 na tech firms, digital labs at venture capital entities. Bukod sa kanilang partnership sa DIFC, ay pinalawak din ng Ripple ang kanilang strategic collaboration sa NYU, Abu Dhabi, sa pamamagitan ng University Blockchain Research Initiative or UBRI. Nagbigay sila ng higit na $1 million na funding grant upang suportahan ang mga research projects at student initiatives ng NYU Abu Dhabi. Ngayon ay ano ang epekto nito sa crypto market?
Ang tagumpay na ito ni Ripple ay maaring magdulot ng positibong epekto sa crypto market. Ang pagkakaroon ng lisensya mula sa isang kilalang regulator tulad po ng DFSA ay nagpapakita na ang blockchain companies tulad ni Ripple ay maaaring mag-operate ng legal at sumusunod sa mga regulasyon. Ito ay maaaring magbigay ng kumpiyansa sa mga investors at magdulot ng pagtaas sa presyo ni XRP at iba pang mga cryptocurrencies. Sa kabuuan ay ang masasabi ko po rito ay ang pagkakakuha ni Ripple ng in-principle approval mula po sa DFSA ay isang malaking hakbang para sa kumpanya. Ito ay nagpapakita ng kanilang commitment sa pagsunod sa mga regulasyon at pagpapalawak ng kanilang serbisyo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa patuloy na paglago ng kanilang global license portfolio at mga strategic partnerships, ang Ripple ay nasa magandang posisyon upang magtagumpay sa industriya ng blockchain at digital payments. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bagong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.